Alam nyo ba na itong probinsya namin ay merong nakatagong napakagandang lugar? Ito ay ang Barangay Dibot, San Luis, Aurora. Pangalawang punta ko na nga sa lugar na to pero sobrang nag-enjoy pa rin ako dahil sa napakagandang lugar at nakaka-relax. Dito nga rin ako unang beses nakakita ng totoong starfish. Meron nga din dito sa dagat nila, napakasarap nga niyan kilawin. At ito naman ang mga inihanda naming pagkain. Merong inihaw na isda, liempo at talong at syempre pati rin hotdog. May nagbenta nga rin sa amin dito ng manok na labuyo kaya yan binili nga namin kaya itong sila Arnie nga ay tuwang-tuwa dahil alam nyo naman gusto nga namin mag-alaga ng iba't ibang klase ng hayop. Bumili rin kami ng malaki at sariwang isda na pwede naming iuwi at maipamigay sa pamilya namin. Ilang minuto din naming nilakbay ang kahabaan ng daan na to papunta sa Barangay Dibo. Ilang matataas na bundok ang tinawid namin at halos isang oras din tinakbo ng motor namin ang kahabaan ng daan na to. Kung pupunta nga kayo dito at unang beses na punta nyo pa nga lang ay sigurado malulula rin kayo sa mga daan na dadaanan nyo dahil sa matarik at matataas na daan. Pero alam nyo kahit matarik nga ang daan papunta dito, sulit naman kapag narating nyo na nga ang view na to. Mas maganda pa nga yung tanawin at pagmasdan lalo na nga kung makikita mo sa personal. Libre po palang pagpunta sa lugar na to at walang entrance. Sadyang mahal na araw lang nung araw na nagpunta kami kaya naman merong entrance fee. Pag normal na araw naman ay wala namang entrance fee dito. Tama lang din naman na naningil sila nung mahal na araw kasi para din naman yon sa improvement ng lugar nila. Pagdating nga namin dito ay agad ko ang inihanda yung baon namin nila Arnie. Bali nagsaing lang ako at magluluto rin ako ng ginisang upo. Yung mga kasama nga namin ay may kanya-kanya rin silang baon, may kanin at ulam. Bali yung mga kasama pala namin na nagpunta dito ay ilan sa mga kapatid ko at pamangkin. Yung karamihan naman ay pamilya ng asawa ng kapatid ko. Habang nagluluto ako ng ginisang upo, sila Arnie naman ay naghihiwa ng inihaw na liempo. May nag-alok nga din sa amin dito ng labuyong manok, baka nga daw gusto namin bilhin. Kaya ayan, tuwang-tuwa nga sila Arnie at sabi niya nga sa akin ay bilihin na nga namin. Sabi kasi nila kapag nga raw hindi nabili, kakatayin nga nila kaya naawa nga kami kaya ayan, binili na nga rin namin. Inalok nga din nila kami ng bagong huling pugita kaya ayan, binili nga yan ng asawa ng ate ko. At ayan, nagkilaw nga rin sila ng isda, pulutan nga nila yan sa kaunting kasiyahan nila. At ayan, may inihaw kaming hotdog at mag-iihaw rin ng isda. Habang ine-enjoy nga namin ang magandang lugar na to, tinali nga muna namin dito itong nabili naming manok na labuyo. Masarap nga talaga ang ulam kapag ganitong mga picnic ay yung mga inihaw lang, inihaw na gulay o kaya isda at karne. At ayan, may nakuha nga rin yung nanay ng asawa ng kapatid ko na arusip nga yata ang tawag dyan, masarap nga yan kilawin. At ayan, may nakuha nga din silang starfish pero pinakawalan nga lang din nila yan kasi bawal nga itong kunin. Ay, napakasarap nga lang din mag-relax paminsan-minsan lalo na sa mga ganitong napakagandang lugar. Tignan nyo nga habang nagluluto ako dyan ay napakaganda nga ng background ko. At ayan, paglipas nga lang ng ilang oras na pagpe-prepare namin ng pagkain namin ay kakain na nga kami at ayan, nakakagana nga kumain kapag ganyan ang background na makikita mo. Pagtapos nga namin kumain ay nagpunta naman kami nila Arnie sa baryo at ayan, may nadaanan nga kami at binisita nga namin si ate, halos kaedadan ko nga lang siya. Pinuntahan din po pala namin ang isa sa mga kapwa namin content creator ng probinsya namin na taga dito sa lugar na to. Bali, isa nga po siyang mangingisda at kilala siyang mapagbigay. Kapag nga marami siyang huli ay namimigay siya ng huli nilang isda. Meron nga siyang malaking isda dito kaya naman bibili na nga namin ito nila Arnie para may maiuwi nga kami para sa pamilya namin. Bali, pina-slice na nga din namin ito para hindi na nga kami mahirapan mamayang hati-hatiin. Bali, dito lang din pala nila mismo sa dagat na to hinuhuli ang mga isda, opposite at pugita na pinamimigay at binibenta niya. Nakakatuwa nga kasi napakayaman ng dagat nila dito kaya madalas nga silang maraming huli. Kaya naman dito din ang bilihan ng murang isda. Maraming salamat nga po pala kay Sir Randy Lindayaw. Tunay nga na ang ganitong pahinga at pagkakataon para makapag-relax at enjoyin ang ganda ng kalikasan ay hindi matatawaran ng kahit anong halaga. Madalas ang oras hindi natin namamalayan, minsan magigising na lang tayo pakiramdam natin pagod na pagod at parang stress na tayo sa lahat. Magulo ang isipan dahil sa mga pangyayari sa buhay natin, lalo't higit sa mga bagay at trabaho na pinagkakaabalahan natin para makapag-ipon tayo ng mas malaki. At madalas pa sa kakahabol natin sa mga pinapangarap natin, nakakalimutan na natin magpahinga o mag-relax man lang para mabawasan ang pagod
pagod at bigat na dinadala. Habang tumatanda kami nila Arnie, mas pasimple ng pasimple ang mga pinapangharap naming buhay. Lalo na ako dahil simula na wala ang mama, namulat na ako sa mabigat na trabaho at mahirap na buhay, kaya halos nabatak din ang katawan ko sa kakabuhat ng mabibigat. Dahil sa mga trabahong kailangan pa namin magbuhat ng mabigat para lang kumita at may kainin. Kaya ngayon na kahit papano medyo mas magaan na sa dati ang buhay, na kahit medyo bata pa ang edad ko ay ramdam ko na din ang panghihina ng katawan ko. Kaya gusto na lang din muna namin bumawi at enjoy ang buhay. Bigyan ng oras sa pahinga ang katawan at isipan. Ang importante na sa amin ngayon nila Arnie ay yung may pagkain na kami sa pang-araw-araw, simpleng bahay, mga alagang hayop at tanim sa bakuran, payapang buhay at walang kaaway. Saka iba pa rin kasi yung namumuhay tayo ng simple, tahimik at walang inaapakang tao. Mahirap din tumanda ng puro inggit ang nasa isip at puso. Kaya kami nila Arnie palagi naming inaalala at tinatatak sa isip namin na hindi kami pagpapalain kung magkakaroon kami ng inggit sa kapwa namin. Palaging nasa isip namin na dapat anumang marating namin ay walang magbabago at hindi dapat magbago. Habang tumatagal dapat mas matatag at hindi dapat naging mahina sa mga pagsubok, gipit man o hindi. Saka isa pang ayaw kong iparana sa kapwa ko ay yung mga argabyado ng tao, dahil yan din ang isa sa pinakapangit na senaryo ng buhay natin. Diyan tayo magkakaroon ng kaaway at kagalit. At ayan, pag-uwi nga namin kinabukasan, nilinis nga agad nila Arnie yung nakuha nga nila sa dagat. Lilinisin niya nga lang yan ng mabuti at lalagyan niya lang ng kamatis, tapos ulam na nga namin. At ayan, tinali ko na nga rin muna yung nabili naming manok dito kasi baka sabungin nga nung iba naming manok. Thank you Lord kasi may bagong alaga nga ulit kami at habang tumatagal ay nadadagdagan nga sila. Syempre maraming salamat din po sa lahat ng nakasuporta sa amin, sa palaging nanonood at nagko-comment, at syempre sa lahat ng nagsishare ng mga video namin. Hanggang dito na lang po muna ang video namin na to. Maraming salamat po sa panonood at wag niyo po sana kalimutan ulit i-share ang video na to.